issue ng sabong, ha? Kasi alam mo, habang pinapanood ko itong sabong, medyo parang history repeat itself. Parang gano'n ang nangyayari. Totoo. Nakita ko na ito eh. Sabi ko, nakita ko na ito kay Tebes, nakita ko na ito kay Bantag, nakita ko na ito kay Pastor Kibuloy, nakita ko na ito kay Pangulong Duterte. Yung nangyayari na ito, totoo. Panoorin po natin ito, ha? Sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero, merong mga panibagong buto kasama ng tsinelas, sapatos at damit na nakuha sa Taal Lake sa Batangas. Sinturon, wala. Nagtatanong lang naman. Nanawagan naman ang kampo ni Atong Ang sa mga kaanak ng mga sabungero na huwag basta-bastang maniniwala kay Julie Dondon Patidongan at bakit questionin ang timing ng paglantad niya bilang testigo. Kaya unang balita si Ian Cruz. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Bakit? Kanyang tinawag ng abogado ni Atong Ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan Bakit na naman? nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabungeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabungero. Naku. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention, and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Nako. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Nako. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos sangkot sa pagkawala ng isang kakumpetensya sa sabong noong nakaraang taon, Anyari? itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Nako. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Alam mo, ito lang mga kababayan, pagdating po dito sa issue na ito. Kasi ang argumento ng abogado ni Atong Ang ay sinasabi na doon sa mga biktima na wag agad maniwala. Bakit? Kasi daw, baka mamaya, umiiwas pusoy lang itong si Patidongan na malapit na siyang mabuking dahil remember, malapit na yung ebidensya, yung mga naglalabasang ebidensya, malapit na mabuking kung sino yung talagang pumatay doon sa mga nawawalang sabungero. Para maligtas ang sarili niya, nagturo na lang siya ng iba. Naalala ko tuloy yung flood control project ni Marcos. Una, pinagmalaki niya yun. Tapos bandang yung pangatlong zona, sinisinin niya yung mga congressman. Noong una, pinagmamalaki niya na accomplishment niya yun. Tapos biglang, hindi pala congressman sinisisi niya. Kayo, walang iya kayo. Ganun. Kaya lang karap niya mga congressman. Hindi, alam mo yun, parang una, pinagmalaki mo, tapos biglang nagsisi ka. Parang feeling ko ito nangyayari. Feeling ko lang naman po ito. At yun din ang sinasabi ng abogado niya. No? Ang akin lang, maganda na itong kinasuhan si Atong Ang. Maganda ito. Kaya nga sabi ni Attorney Gabriel Villarreal, we welcome this. Kasi, ang nangyari, ito nyo pansinin ninyo. Pansinin ninyo kung magaling kayo magbasa, bakit lumabas muna siya sa mga exclusive, interview, exclusive, mga ganyan. Ang tagal. Mga 1 week to 2 weeks for exclusive. Alam mo yun, pabida muna siya sa media. Tapos, eventually, tsaka siya nagdemanda. Sa akin, kung gusto mo talagang managot yung may sala, diba?
Hindi mo muna unahin yung ano eh. Agad-agad takbo ka na sa korte. Sandali, ito talaga may kasalanan eh. Ito ebidensya, bla bla bla, pak, 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 di ba? Hindi yun inuna muna media, inuna muna yung mga kung ano-anong exclusive, di ba? Nagigets ninyo yung punto ko dito. Kaya ako, I will reserve my judgment until the investigation matapos. O yung mismong korte magsabi na, oy, you are convicted beyond reasonable doubt. Di ba? Kasi nga po, may punto kasi. Nakikita ako, sabi ko, oo nga, no? May punto yung sinasabi ng abogado na, wait, paano kung totoo yung sinasabi na meron palang mga side business itong si Patidongan at nagkalagpak-lagpak kaya di umano siya na ang mastermind ng mga pagkawala ng mga sabungero. Yun na sinasabi Hindi po ako nagsabi niyan. Sinasabi po yan ng abogado ni Atong Ang. At kung sakasakali, at nung nagkakabukingan na, bigla nang itinuro ibang tao. Siya na ngayon ang star witness. Di ba? Kasi remember, to be a star witness, you have to point someone na mastermind, na mas mabigat pa ang pananagutan. So, ibig sabihin, kailangan niya magturo ng someone. Di ba? Ako, ito lang sa akin. I'm not saying Atong As walang kasalanan. Di ko sinasabi yan. O, tama yan. Baka, mas maganda yan, kinasuhan para magkaalaman. Hindi ko rin sinasabing walang kasalanan itong si Patidongan. Hindi ko rin sinasabi yan. Kaya nga, ang sinasabi lang natin, observe tayo. Kasi, ang gusto natin dito ay managot. Sana nga bitayin. Managot yung talagang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi magkaroon ng false o fall guy. Sorry, not false. Fall guy. Kung sino man yun. Kasi baka, hindi ko sinasabing ganun Pero, paano kung may punto pala, tama pala to si Atong Ang, at ang talaga palang tunay na nagkasala ay itong si Patidongan, diligtas siya. Nagigets siya, ibig sabihin, ligtas siya ngayon. Kasi, lumabas na may kasalanan, pinalalabas niya may kasalanan si Atong Ang. Again, hindi ko sinasabing may kasalanan si Patidongan, pero dapat ganun tayo mag-isip. Ganun yung understanding natin. Wait. We want the real guilty na mastermind. Hindi dahil lang may nagturo, may naganito. Kasi posible yung sinasabing mga buto-buto. Posible naman yun Ang tanong, bakit alam na alam niya? Diba? Isipin niyo mabuti yun. Pangalawa, lagi niya sinasabi na wala siyang involvement. Basta alam lang niya. So wala kang involvement pero alam na alam mo. Parang, wait. So, who's the real culprit, di ba? Sino talaga may kasalanan dito? Yan ang gusto nating malaman. Paano natin malalaman yan? Kailangan dumaan yan sa husgado. At hindi magkaroon ng public trial. Yun ang akin. Sa akin, kung kasalanan talaga, again I'm totally against sabong. Whether may kasalanan si Atong Ang o wala, dapat itigil yung sabong. Malinaw yan Ayoko ng kahit na anong online gambling or gambling. I am against any form of gambling. Gambling are for greedy people. Gambling, walang maidudulot na maganda yan. Gambling a distrust to yourself and to God who created you na kaya mong mag-provide sa sarili mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho, hard work. So gambling is a devil na magiging greedy ka. It's a tool to make you greedy. More money, love of money. Yan ang pinopromote ng gambling. Kaya I'm totally against it. I'm totally against that. Whether
ma-prove na si Atong ang may kasalanan o wala, si Patidongan ang may kasalanan o wala, dapat itigil yung lintik na gambling na yan. Yan ang nakakasira sa bayan natin. Kasama niyan ang droga na nakakasira sa bayan natin. Yan ang clear na stand ko dito. Pero gusto ko malaman dito kung sino talaga ang may kasalanan. Hindi lang dahil nagkakaturuan na. Kaya ingat tayo. Kasi uso ngayon yan, yung turo-turo. Mantakin mo, yung presidente nga eh. Pinagmalaki niya, we have accomplished 5,500. Biglang lumubog ang Metro Manila, lumubog ang buong bansa. Walang niya kayo. Akala ko ba? Accomplishment mo yun, tapos biglang walang niya kayo? Biglang iba namin kasalanan? Ingat tayo sa mga nagtuturo. Baka mamaya, alam mo naman na nagtuturo. Sabi nga, di ba, isang daliri nakano, tapos yung 3 daliri, ay 4, hindi tama, 3 lang ang daliri nakaturo sa'yo, di ba? Yung mga nagtuturo, mga nanununo yan eh. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala